Master, huwag niyo po akong paalisin. Kung papaalisin niyo ako, sino na ang mag-aalaga sa inyo? Master, babawasan ko na lang ang kain ko araw-araw. Kalahati pwede na. Isa ka talagang patay gutom. Ito ay likas na Chaos Haki. Hindi tinatablan ng anumang depensa. Lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko. Wala na akong maituturo pa sa'yo. Pwede ka na umalis. Lumayas ka na rito sa bundok. Kung maghihintay pa ako, nauubos na ang pasensya ko sa'yo. 23 taon na sa wakas pwede na akong bumaba ng bundok. Nabalitaan ko na ang Kinyon Sect ay isang malaking sekta. Siguradong hindi nila ako hahayaang magutom. Master, Pingan. Ito na ang huling ipon ko. Kunin mo ito at bumaba ka na ng bundok. Gamit ang recommendation letter na ito, siguradong tatanggapin ka ng Kinyon Sect. Sige na, umalis ka na. Opo. ha ha ha. Kailangan ko muna humanap ng pera para makakain. Anong ginagawa mo? Binata, mabibigat ang trabaho namin dito. Mukha kang mahina. Wala lang ito. Umalis ka na nga. Huwag mo kaming istorbohin sa trabaho. Pwedeng-pwede. Kapatid, likas na napakalakas mo. Tao pa ba siya? Sa wakas makakakain din ako ng maayos. Narinig ko, puno daw ng mga bihirang halamang gamot sa bundok. Kahit isang piraso lang sapat na para sa buong buhay ng isang ordinaryong tao. Masyadong delikado ang lugar na iyon. Marami nang pumasok doon na hindi nakabalik. Ang yaman ay nakukuha sa panganib. May nakakuha daw doon kamakailan ng isang 500 taong gulang na halamang gamot. Naibenta daw ng 5 milyon. Ilang milyon? Ang mga damong ito ay mabebenta ng ganong kalaki. Kaya pala ang matandang iyon. Lagi akong inuutusan kumuha ng damo sa likod ng bundok. Kahit kaunti lang ang kailangan. Pinapaubos niya sa akin ang buong bundok. Siguradong ibinebenta niya iyon ng patago. Ha! Ha 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 ha. Mu Wanking. Bilang senior sister ng Kinyon Sect, hanggang dyan ka lang pala. Sinasabi ko na nga ba? Maganda nga, pero walang kwenta ang atake. Tumakbo ka na, umalis ka na dito. Ituloy niyo lang ang laban niyo. Kukuha lang ako dito. Magpanggap kayong wala ako dito. Ano ito? Iba ang aura na inilalabas nito. Patay na sira na naman ito. Binabaliwala mo ako, katapusan mo na. Napakabato naman ito. Namanhid ang kamay ko. Patay na ba siya? Isang suntok lang na patay na ang masamang tao na ito. Ano? Isang ordinaryong tao na nakapatay ng masamang tao gamit ang kamay. Kailangan ng 100 taon ng kapangyarihan para magawa iyon. Senior, sandali lang. Ako si Mu Wanking, maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin, senior. Sa kabutihan niyo, siguradong babawi ako sa inyo balang araw. Babawi ka, ganito na lang. Kung gusto mo talagang bumawi sa akin, bilhin mo ito. Ito ay 1,000 taong gulang na wild ginseng.
Hugis tao ang katawan nito. Diyos ko, ilang taon ko na itong hinahanap, Senior. Bibilhin ko ito, Senior. Magkano niyo po ba ibebenta, Senior? Sabi ng matandang iyon hindi bababa sa 2,000 ang halaga nito. Hindi naman ako sakim. Siguro bigyan mo na lang ako ng diskwento. 2 milyon na lang. Mabuting, Senior. Alam namin na iniisip niyo kami. Kaya binigyan niyo kami ng napakababang presyo. Ang ganitong klase ng wild ginseng kapag isinali sa auction, mas mataas pa dyan ang magiging halaga. Kaya lang hindi kasing yaman ng mga mayamang pamilya ang kinyonsek namin. Kailangan pa namin mag-ipon ng 2 milyon. Senior, pwede ba makuha ang contact mo? Pagkababa namin ng bundok, ipunin namin ang pera at ibibigay sa'yo. Sana bigyan niyo kami ng kaunting panahon. Isa nga talaga siyang tunay na eksperto. Hindi na siya gumagamit ng anumang electronics. Ano po pala ang pangalan niyo, Senior, at saan kayo nakatira? Pagkababa namin ng bundok, bibisitahin namin kayo. Ibibigay ko talaga sa inyo ang pera. Sasabihin ko ba sa kanya? Para sigurado ang pera ko. Nagbibiro ba kayo? Kung malalaman ng matandang iyon na may 2 milyon ako, siya ang apelyido ko. Wala akong permanenteng tirahan. Lahat ng lugar ay bahay ko. Senior, Shen, kami ay mga disipulo ng King Yunset. Ito ang token ng disipulo ng aming master. Kunin niyo ito. Pwede niyo itong kunin anumang oras. Sisiguraduhin kong may ipon ko ang 2 milyon na iyon. At personal na ibibigay sa'yo. Sige, hahaha. Hindi ba token ko ito? Pupunta rin naman ako sa Kinyonsek. Kaya lang, kailangan ko muna bumaba ng bundok para makita ang mundo. Lumayas ka, huwag kang gagalaw. Miss, huwag ka naman masyadong galit. Pwede ba kitang ilibre ng inumin para maging magkaibigan tayo? Nga nakakabagot kung mag-isa ka lang. Inaapi niyo ang isang babae sa gitna ng araw. Ayos yan. Saan galing ang hampas lupang ito? Gusto mo maging bida, lumayas ka. Gusto pa sana kitang paglaruan. Ha 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 ha. Huwag na kayong maraming salita. Wow, hindi na kailangan ng hero para iligtas ang babae dito. Isa siyang matapang na babae. Hoy, lalaki. Pero bakit ka aalis? Hindi mo ba hihingin ang contact ko? Tapos yayain mo akong kumain at manood ng scene. At sa huli may mangyayaring iba sa atin. Kinakausap kita. Bakit hindi mo ako pinapansin? Hindi ba ako maganda? O hindi maganda ang katawan ko? Kaya mo lang ba ako nilapitan kasi maganda ako? At dahil gusto mo maging hero. Tapos ngayong tapos na ang eksena, aalis ka na lang. Naiintindihan ko. Nagpapakipot ka. Pinapakurious mo muna ako tapos ano? Sasadyaing magpahabol. Para ako ang maghabol sa'yo. Ang galing mo, hindi. Babae ka pa naman. Ano bang pumapasok dyan sa isip mo? Nakita ko na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Wala na akong gagawin dito. Natural lang na umalis na ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong sundan. Baka isipin ng mga tao may relasyon tayo. Nakakasira ka ng reputasyon, nakakatuwa ka talaga. Sige na nga. Inaamin ko na nagkamali ako sa'yo. Humihingi na ako ng tawad sa'yo, pwede ba? Para bumawi sa'yo. Samahan mo na lang akong makipag-usap. Bilang kabayaran, ano sa tingin mo? Sasamahan kitang mag-usap. Kabayaran sa akin, hahaha. Hindi pwede. 1,000 kada oras, wag na lang. Sasamahan mo akong mag-usap. 1,000 kada oras, miss. Sige na, ano bang gusto mong pag-usapan? Tungkol sa buhay, kasamahan o pamilya? Kahit ano pwede. Kahit ano, hahaha. Pero unahan na kita. Pwede rin tayong gumawa ng iba.
Ang tawag dito ay business-minded. Nililinaw lang ang serbisyo at presyo para iwas gulo sa pera. Sige na. Suko na ako, Tara. Humanap tayo ng maupuan. Libre ba itong lemonade? Ako nga pala si Jiang Yuyan. Jiang family ng Bingsheng anong pamilya? Shen Pinyan. Narinig ko na sikat ang Jiang family na yan. Bakit ikaw na anak nila? Nasa kalye at nakikipag-away. Pampalipas oras. Mas gugustuhin ko pang makipag-away sa labas kaysa manatili sa bahay. Hindi ko talaga maintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Pinipilit kasi ako ng mga magulang ko na magpakasal sa Xiao family. Sabihin mo nga sa akin, kung ikaw ang pinipilit magpakasal sa taong hindi mo gusto, ano ang gagawin mo? Iniisip lang nila ang ikabubuti mo. Sa sobrang tapang ng ugali mo, gusto lang nilang makapag-asawa ka ng maayos. Madali lang yan. Anong mali? Ako na naman. May 3 paraan. Ang unang paraan, bubugin mo siya para sumuko na siya. Kung hindi siya pumayag, bubugin mo siya hanggang sa pumayag siya. Ang paraang ito, sa tingin ko ay bagay na bagay sa'yo. Hindi naman mga tambay ang Xiao family. Hindi ko sila kaya. Kung hindi mo sila kaya, tumakbo ka na lang. Malaki ang mundo, pwede kang tumakbo kahit saan. Basta hindi ka nila mahanap. Ang kasal na ito ay hindi matutuloy. Basta nandyan ang mga magulang ko, hindi ako makakatakbo. Sabihin mo na ang pangatlong paraan. Kung ganun, humanap ka ng taong gagawin mong pananggalang. Tapos sabihin mo sa pamilya mo na sa kanya ka lang magpapakasal. Kung hindi sila pumayag, umiyak ka at magwala ka sa harap nila. Yan ang hinihintay kong sabihin mo. Shen Pingan, mukhang kailangan mo talaga ng pera. May pagkakataon ka dito para kumita ng malaki. Gusto mo ba? Anong pagkakataon? Magpanggap kang boyfriend ko at sumama ka sa akin sa bahay. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Miss Jiang, huwag ka nang magbiro. Humanap ka na lang ng iba. Paalam. At saka bayaran mo na ako. 1 oras at 10 minuto lahat. Gagawin ko na lang 1,000. Cash ba o cash? Kung hindi ka sasama sa akin sa bahay, hindi kita babayaran. Wala naman tayong kontrata. Bakit kita babayaran? Naging babae mo pa ako. Maghintay ka lang. Ikaw na ang magaling. Ayoko na ng pera, pwede ba? Huwag ka munang umalis. Kapag nagpanggap kang boyfriend ko, babayaran kita ng ganito kalaki. Sige, hulaan mo. Wala akong pakialam. Tinatakbuhan mo nga ako sa 1,000 eh. Bayaran mo muna ako bago ka magsalita ng kahit ano. Sige, heto na kuripot. Sa'yo na iyan lahat. Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap? Ang pera mo. Saan ko ilalagay? Tingnan mo ang damit ko. Wala akong bulsa. Saan ko pa ba pwedeng ilagay ito? Bastos, hindi ako bastos. Miss Jiang, aalis na ako. Bibigyan kita ng 1,000,000 kung magpapanggap kang boyfriend ko. Kailangan lang sumuko ng mga magulang ko. Kapag nagtagumpay ito, bibigyan pa kita ng 1,000,000. Ano sa tingin mo? Ano? Magkano ang sinabi mong ibibigay mo? Kapag nagtagumpay ito, bibigyan pa kita ng 1,000,000. Bale, 2,000,000 lahat. Hahaha, pagtulong sa kapwa ay tungkulin ko bilang isang tao. Lalo na kapag ganitong nakakaawa ang sitwasyon mo. Wala akong pakialam sa pera. Secondary lang yon. Ang mahalaga ay gusto kitang tulungan. Ibig sabihin pumapayag ka na. Sa prinsipyo. Pero, mahirap kung salita lang. Kailangan natin ng pruweba. Una, ugnayang trabaho lang ang namamagitan sa atin. Sa panahon ng kasunduan, magpapanggap lang tayong magkasintahan. Hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Anong iniisip mo? Bakit naman ako magnanasa sa'yo? Pangalawa, paunang bayad na 1,000,000. Ibigay mo na sa akin ngayon. At ang balansing 1,000,000.
Kapag nakatakas na ako ng ligtas, babayaran mo sa loob ng 24 oras. Kung mahuhuli ka ng isang araw may interes na 100 ay. Ibibigay ko na agad ang paunang bayad. Pero habang nasa kasunduan, bilang boyfriend ko kailangan mong maging handa 24 oras. Makipagtulungan ka ng walang kondisyon. Hindi ka pwedeng magpahalata walang problema. ₱1,000,000 ang pumasok sa account. Tara na boyfriend. Magpapakilala na tayo sa mga magulang ko. Para hindi tayo mahalata sa publiko, pinapayagan kita na hawakan ako kung kinakailangan. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, trabahong 2 milyon ito. Siguradong siseryosohin ko ito. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Mahirap ka at walang background. Ulila ka kaya siguradong tututol sila. At gagawin nila ang lahat para hiyain ka. Para umatras ka. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling bigyan ka nila ng pera, huwag mong tatanggapin iyon. Ano? Magkano ba ang ibibigay nila? Wala ito basta tumutol sila. Iiyak ako at magwawala. Kabisado ko na ito. Magandang gabi. Mama, Papa, ipapakilala ko po sa inyo. Ito po ang boyfriend kong si Shen Pingan. Oh. Pingan pala. Halika. Binata. Anong trabaho mo? Galing po ako sa bundok. Wala po akong sweldo ngayon. Naghahanap pa lang siya ng trabaho. At napakagaling niya. Galing siya sa bundok. Ang galing naman. Mukha siyang mabait at tapat. Hindi ganito ang script na ginawa mo ah. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Mga bata. Hindi mahalaga ang pinagmulan. Basta may kamay at paa at nagsusumikap. At marunong rumespeto sa matatanda, sapat na yon, hahaha. Iyon na. Medyo mahirap po yon. Ako po ay isang ulila. Hahaha, ulila ka. Siguradong marami kang pinagdaanan simula pagkabata. Mukhang may mali sa mga magulang ko ngayon. Tradisyonal si Lolo, kaya gusto niya sa pamilyang kasing yaman din natin. Hindi niya matatanggap si Pingan. Oh Lolo. Ito po ang asawa ng apo niyo, si Shen Pingan. Maganda ang pangangatawan. Ang enerhiya niya ay umaapaw parang pugon. Malalim at matalim ang tingin. Magaling. Mas magaling pa siya sa mga walang kwentang mayayaman na yon. Nag-usap-usap ba kayo? Pingan, simula ngayon ituring mo na itong sarili mong bahay. Spoiled itong si Yulia namin simula pagkabata. Medyo matigas ang ulo niya. Sana pasensyahan mo na lang siya, hahaha. Simula ngayon, pamilya na tayo. Gawin na natin ito ngayon. Kumuha na kayo ng marriage certificate, ano? Nasaan na yung sinasabi mong galit nila? Nasaan na yung sinasabi mong iyak at pagwawala? Paano naging pamilya agad? Kinuha lang ako para magpanggap. Bakit? Bakit tanggap agad ako ng buong pamilya? Hahaha. Isipin mo na lang. Pumayag na si Lolo kaya ang kasal nyo ay tuloy na. Hahaha. Opo. Sa tingin ko maganda ang petsa pagkalipas ng 3 araw. Para ikasal kayo. Pingan, wala ka namang pamilya. Kaya ang kasal nyo ay kami ng mga jayang ang bahala. Kaya dito na lang. Hindi ba masyadong mabilis ito, hahaha? Mama, ano bang sinasabi nyo? Kailan ko sinabing magpapakasal ako? Bata ka talaga. Napakabuting lalaki nitong si Pingan. Mahirap makahanap ng katulad niya. Kung hindi ka pa magmamadali, baka maagaw pa siya ng iba, maiiyak ka talaga. Totoo yan kaya. Hindi sila mga kaibigan. Mas malakas sila.
Tutol ako sa kasal nyo, hahaha. Ang taong gusto ng Xiao family. Sino ang mga ngahas na umagaw? Sino kayo? Wala kang karapatang malaman ang pangalan ko. Kinakatawan ko ang Xiao family para sunduin si Miss Jiang Yuyan. Xiao family. Wala pang kasal. Sa pagitan ng Xiao at Jiang, hindi pa kami pumapayag sa kasal na ito. Kaya paano mo siya masusundo? Ang taong gusto ng Xiao family, pumayag man kayo o hindi. Kahit wala pang kasal. Si Miss Jiang ay pag-ari na ng Young Master ng Xiao family. Gusto ng Young Master namin na pagsilbihan muna siya ni Miss Jiang. Bago ang kasal, inihanda na ng Young Master namin ang mga damit niya. Hindi ako magpapakasal kay Xiao Ranmei. Sabihin mo sa kanya na sumuko na siya. Pinag-isipan ba itong mabuti ni Miss Jiang? Ang sinumang tumanggi sa Young Master namin. Hindi maganda ang kinahinatnan. Gusto ba ng Jiang family na matulad sa Han family? Mabuti na yung alam mo dalhin na siya. Huwag kang gagalaw, hahaha. Pwede kang umalis. Pero may iwan siya. Lalaki kung ayaw mong mamatay lumayas ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumayas ka na. Ang yabang mo na nga nagmumura ka pa. Pinakaayaw ko sa lahat ang masama ang bibig. Ano bang pinagsasabi mo? Hahaha. Hahaha. Ikaw, Pinasaktan mo ang mga tauhan namin. mabuti na lang nandito ka. Kundi baka, Tumakbo na sila. Umalis na. Xiao family. Napakalakas nila at lalong arogante si Xiao Ranmei. Marami na siyang pinaglaruang babae. Sinumang babae ang tumanggi sa kanya. Walang naging magandang kapalaran. ano, Narinig mo na ba ang Han family? 3 taon na ang nakakalipas tinanggihan si Xiao Ranmei ng anak ng Han family. Isang gabi lang, nawala ang buong Han family. Ngayon na kinalaban natin sila. Baka sa susunod, mukhang hindi na rin magiging tahimik ang Jiang family natin. Miss Jiang, lumalampas na ito sa pagpapanggap. Bilang boyfriend mo, ito ay malinaw na paglabag sa kontrata inihahayag ko. Natapos na ang kontrata natin simula ngayon. Ibigay mo na sa akin ang balanse. Ayon din sa Article 7 ng kontrata, kailangan mo ring magbayad ng dagdag na 20%. anong oras na? Pera pa rin ang iniisip mo. Siyempre nagkita lang naman tayo dahil sa pera. Akala mo ba naglalaro lang tayo? Sinasabi ko sa'yo, sa sitwasyon ngayon, ito ba ay pag-ibig? At saka, 沈平啊，就当是我求你了，你帮帮我不行吗？ Miss Jiang, ang kailangan niyo po ngayon ay taong kakayanin ang galit ng Xiao family bilang asawa mo. Hindi ako na nagpapanggap lang na boyfriend para sa pera. Ibibigay ko sa'yo. Paano kung totoo? 如果是真的， Papayag ka ba ano? Ninakawan niya ako ng halik. Gumamit siya ng dila. Anong ginagawa mo? Ikaw pa ang nagmamadali. Ngayon, pwede na ba? Hindi naman ako tinuruan ng matandang iyon kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Kung sa tingin mo kulang pa ito. Sige pa. CJ, 那就继续吧。
Jen Yuyan, anong ginagawa mo? Isuot mo nga ulit ang mga damit mo. Ayaw mo pa rin. Ano ba talagang kailangan mo? Dadagdagan ko pa ng 5 milyon, ano sa tingin mo? Ano samahan mo akong magpakasal? Pag natapos na ang gulo sa Xiao family, pwede na tayong maghiwalay. Kapag nagtagumpay 7 na milyon lahat. Kabayaran sa pagpapanggap mo kasama ko. Shenpingan, parang awa mo na, pwede ba? Shenpingan o Shenpingan. Kailan mo ba mababago? Ang ugali mong lumalambot ang puso kapag nakikitang umiiyak ang babae. Jen Yuyan. Ikaw talaga ang kahinaan ko. Pumayag ka na, ililipat ko na ang pera. Ngayon din, bilisan mo. At saka, Ang divorce agreement, pirmahan na natin ngayon din, walang problema. halika, mga bagong kasal, lumapit pa kayo ng kaunti. Halika, kukuha tayo ng litrato. Umiti ka nga, bakit nakasimangot ka? Maliligo na ako. CJ, Bakit parang wala man lang siyang interes sa akin? Hindi ba maganda ang katawan ko? Hindi ako naniniwalang hindi ka talaga tinatablan. Aray ko po. Aray. ayos ka lang ba? Shenpingan, may sakit ka ba sa pag-iisip? Wala naman, pero ikaw ang meron. Ako, anong sakit ko? 生病啊！ Mahina ang bato mo, Shenpingan. Ah, Walang hiyang babae. isang aso na hindi alam kung saang bundok ng galing. Ang lakas ng loob mong sirain ang maganda kong plano. Anong ingay iyan? Ang ginawa ni Jen Yuyan ay pambabasto sa Xiao family natin. Papalampasin na lang ba natin ito? Sinong nagsabi? Isang Shenpingan na walang anumang background. Hindi siya karapat-dapat na pag-aksayahan ng panahon ng Xiao family. Papa, ang ibig niyong sabihin ay, hindi ba normal lang na may mangyaring aksidente sa liblib na lugar? Kapag namatay si Shenpingan, natural na mawawala na ang hadlang sa atin. Sa panahong iyon, tingnan natin kung ang Jiang family ay makakapagsalita pa. Sisiguraduhin kong makukuha ko ang Jiang family. At gagawin nating sunod-sunuran ang Jiang family. Tandaan mo, isa itong aksidente. Hindi ka pwedeng mabuko ng kahit na sino. Huwag kayong mag-alala. Ang ganitong aksidente, sanay na sanay ako. Masyadong magulo ang buhay pagkababa ng bundok. Tatakas na ako. Kim Yun-sek. Jen Yuyan. Usapan natin na pagkatapos tanggihan ang Xiao family ay maghihiwalay na tayo. Anong ibig sabihin nito ngayon? Shenpingan, sa tingin mo ba porke kinasal na tayo, 我跟你结了婚， ay titigil na ang Xiao family? Ha? Ang pagpapakasal ko sa'yo ay katumbas ng isang matinding sampal sa mukha ni Xiao Ranmei sa harap ng lipunan. Sa tingin mo ba papalampasin na lang iyon ng basurang iyon? Manigas ka dyan.
Sila ang mga tauhan ng Xiao family. Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo siya. Master, umalis na kayo, hindi na ako magiging pabigat sa inyo. Masaya akong nakasama ko kayo ngayong araw. Sa tingin mo ba ako yung tipo na? Wala na bang katapusan ito? Buwisit. Sana nanahimik na lang kayo. Mga mahihina naman. Hindi ubra. Kung aalis kayo ngayon, bubuhayin ko pa kayo. Ikaw pala si Shen Pingan. Bitiwan niyo ako. Sumugod na kayong lahat. Ang yin yang jade pendant na binigay ng matandang iyon, ang kabilang kalahati pala ay ibinigay sa'yo. Kapag suot mo ito, makakapagligtas ito sa buhay mo. Hello, pwede mo bang maihatid ang isang tao? Shen, naihatid na po ng ligtas si Miss Jiang sa bahay nila at saka. Ito po ang business card ko. Kung may kailangan po kayo, maaari niyo akong tawagan agad. Inutusan ako ng master na pumunta sa Kinyon Sect. Habang wala ako, bantayan mong maigi ang Xiao family. Masusunod po. Hindi mo alam ang nangyayari. Hello. Hindi maganda ang balita. Yang Master Xiao, patawad po, ang mga taong ipinadala para hanapin si Shen Pingan. Nawalan na po ng komunikasyon. Anong sabi mo, Buisit? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Papatayin ko kayong lahat. Ayaw mong makipagtulungan ha? Sige, paglalaruan ko kayong mabuti. Sa wakas, nakawala rin sa magulong babaeng yon. Hahanapin ko si Muwan King para bawiin ang 2 milyon ko. Dagdag pa ang 7 milyon ng Jiang family. Maghahanap ako ng magandang lugar na may bundok at ilog. Bibili ng maliit na bahay at mabubuhay ng marangya. Sasag. Sino ka ba? Ang porma mo pero nakabili ka na ba ng tiket? Ako, bibili ng tiket. Kinyon Mountain Scenic Area. Ticket ay 80. Wala pa pala akong dalang pera. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Bibili ka ba ng ticket, kukuha ng card, o hindi? Hahaha, ate. Sa tingin mo ba ubra ang gwapo kong mukha para makapasok? Hahaha. Gwapo ka nga. Hahaha, hindi ba? Tingin ko rin ubra ang mukha ko eh. Ang taas ng pangarap mo, mukha mo ubra. Kung ganun, ibibida ko rin ang katawan ko. Hindi makabili ng tiket. Umalis ka na nga kung hindi ko lang iniiwasan ang gulo. Gusto sana kitang patulugin at pumasok na lang. Tama, may daan daw sa likod ng bundok na walang bayad. Gusto mo bang subukan? Magandang ideya iyan. May sira ba sa ulo mo? Paano ka dadaan doon ngayon? Hindi kaya kulang lang ako sa tulog.
Namamalikmata lang siguro ako, tingnan mo, bigla siyang lumipad. Ah, hindi pwede. Kailangan ko pang matulog, mali. Sino kayo? Ito ang Kinyon Sect. Bawal pumasok ang mga hindi imbitado. Longhu Sect. Hindi ko pa yan naririnig mga tao mula sa maliit na sekta. Ang lakas ng loob na pumunta sa Kinyon Sect namin. Lumayas na kayo. Oh, Sino ba kayo? Sige nga, pakitaan niyo ako ng 18 subduing dragon palms. Pwede rin ang lightning poison dragon drill, hahaha. Aba, mga kapatid. Pumunta kayo sa Kinyon Sect namin na pormang pang-club. Hindi ba kayo nahihiya? Ako ay hindi nakapagtataka na hindi pa ninyo naririnig. Pakisabi na lang sa loob. Humanap kayo ng mas nakatatandang senior, hindi ako alis. Sus, gusto pang makita ang senior namin. Sino ba sa akala mo ang sarili mo? Ang mga senior namin sa Kinyon Sect ay hindi pwedeng basta-basta makita ng kung sino-sino. Lumayas na kayo. Walang kwenta. Bitiwan mo ako, ang lakas ng loob mo. Masama na nga ang mood ko. Nang aasar pa kayo. Elder Son, tulungan niyo kami. Pinilit mong pumasok sa gate. Elder, ipagtanggol niyo kami. Ano? Gusto mo rin bang lumaban? Kahit na hindi masukat ang lakas niya. Pero kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso. Pwede ko bang malaman kung sino po kayo? Shenpingan mula sa Longhu Sect. Nandito para bumisita. Longhu Sect. Isang maliit na sekta na palagi naming tinatapakan. Ang matandang si Shen Huayuan ay gusto pa yatang bawiin ang pera niya. Nangangarap siya. Kayong dalawang tanga. Mga bulag. Siya ay isang kagalang-galang na bisita mula sa Longhu Sect. Paano ninyo nagawang tratuhin siya ng ganyan? Pumunta kayo sa discipline hall para magdusa. Opo. Opo. Kaibigan, sumunod ka sa akin, papasok, sige. Walang kwentang tao. Maganda talaga itong tingnan. Walang tao. Hulihin siya, matandang walang kwenta. Ganito ba tumanggap ng bisita ang Kinyon Sect? Bisita, sus. Isang taong nanggaling sa maliit at hindi kilalang sekta. Ang lakas ng loob gumawa ng gulo sa Kinyon Sect ko. Nandito ako sa utos ng aking master. Bilang bisita para bumati. At saka, sabi ng master ninyo na may utang na loob pa sa akin si Mu Wan King. Bata, dahil sa kamangmangan mo, kung luluhod ka at hihingi ng tawad, papayagan kitang bumaba ng bundok. At kakalimutan ko na ang nangyari. Pero kung hindi ka susunod, Huwag mo kaming sisisihin kung parusahan ka ng batas ng Kinyon Sect. at wala kaming ititirang awa sa'yo. Tigilan niyo ako, ang kakapal din ng mukha ng Kinyon Sect niyo ano. Anong sinabi mo? Dahil hindi marunong magturo ng disipulo ang Kinyon Sect niyo, ako na ang maghahanap para sa inyo. At tuturuan ko kayong mabuti, para malaman niyo kung ano ang tunay na mabuting asal at lakas. Ang komprehensibong pag-unlad. Ngayong araw tuturuan ko kayo ng leksyon para sa kanila. Ah! Ganyan nga. Ikaw, paanong naging ganito kakalakas? Ganyan ba ang tinuro sa iyo ni Shen Huayuan? Bawiin mo ang sinabi mo. Shen Huayuan. Hoy! Ano ito? Ano, ang mga halamang gamot na pinaghirapan kong kunin? Ay napunta lahat sa Kinyon Sect ninyo. May utang ang Kinyon Sect sa Longhu Sect na mahigit 200 milyon. Ang gandang bagay nito. Ano pang tinatago niyo sa akin?
Itigil mo iyan. Ikaw pala senior, bakit ka nandito? Pakiusap senior, magtimpi kayo. Kilala nga talaga ng taong ito si Mu Wanking. Wanking. Ang taong ito ay sobrang arogante. Binugbog niya ang disipulo ng sekta natin. Bilis makipagtulungan ka sa akin para mapalaya siya. Elder son, kayo ang hindi kumikilala ng tama at mali at nanloko ng pera niya. Kayo ang may kasalanan sa simula pa lang. Hindi pa ba kayo magbibigay galang at hihingi ng tawad sa kanya? Ganyan ba? Sinaktan niya ang 2 disipulo ng sekta natin. Magkakilala man kayo o hindi, siya ang may mali sa nangyari. Palayasin niyo siya para mapanatili ang katarungan, asa na ang ipinaglalaban mo. Sa tingin mo ba ay kaya mong talunin si Senior Shen? Kung tama ang hinala ko. Siguradong pinahiyan niyo siya ng sobra. Kaya sa sobrang galit niya ay nasaktan niya kayo. Paano niya nalaman, alam mo ba? Kayo ngayon na kumakatawan sa King Yun Sek. Alam ba ninyo kung anong klaseng tao ang binangga ninyo? Wala akong pakialam kahit sino pa siya, sinaktan niya ang mga tao natin. Paano mo siya pwedeng ipagtanggol? Kung hindi kayo hihingi ng tawad ngayon, balang araw, kayo ang magiging dahilan ng pagbagsak ng King Yun Sek. Aray ko, nagsisisi akong iniligtas pa kita noon. Ganyan pala kayong mga taga King Yun Sek. May iba pa akong gagawin ngayon. Sa susunod na pumunta ako dito, sisingilin ko kayo sa lahat ng atraso ninyo. Isa-isa nating tuusin. Senior! Hoy! Bakit kapag naiisip ko na nahuli ang tangang babaeng yon, nakakaramdam ako ng ganitong konsensya? Jen Yuyan. Hindi ko talaga kaya ang ganitong pakiramdam. Shen. Nakontak na ba ang Jen family at ang iba pa? Hindi po sila makontak. Walang sumasagot sa mga tawag nila. Kapag tumawag pa ay nakapatay na ang telepono ang mga tao mo. Nasundan ba kung saan sila nagpunta? Dinala po sila ng mga tauhan niya. Sabi ko sumigaw ka. Kailangan mong sumigaw. Shen. Anong gagawin nyo? Anong gagawin ko? Papatay ako ng tao. Sandali lang, nagpadala ng mensahe ang mga tao natin. Mayroon daw hindi bababa sa 5 Huariong Peakmaster sa loob at may hawak silang hostage. Darating ang backup natin makalipas ang 10 minuto. Ikaw at ang mga tao mo. Magpanggap na lang kayong walang nakita ano. Huwag na kayong makialam dito. Ako na ang bahalang managot sa lahat ng mangyayari. Pwede kitang tulungang iligtas siya. Sinong nagsabing magliligtas ako ng tao? Papatay ako ng tao. Totoo na kaya mong talunin ang isang Huariong. Pero hindi mo alam kung gaano kalakas. Ang isang Huariong Peakmaster. Pwede nilang Patayin ang kahit na sino ng madali. mauuna na ako sa loob. Sumunod kayo agad. Hindi ka ba tumitingin? Hindi mo ba nakikitang may mahalaga akong ginagawa? Shen Pingan, dumating ka rin sa wakas. Tamang-tama ang dating mo. Huwag kang lumapit. Shen Pingan, tumakbo ka na, umalis ka na. Saan pa kayo pupunta? Ngayong araw, kayong dalawa ay walang mapupuntahan. Ano na ngayon? Andito na ang hero para magligtas. Hindi ba napakagaling mo? Hindi ba napakalakas mong lumaban? Sa harap ng Xiao family, wala kang kwenta. Nakikita mo ba ang mga taong nakapaligid sa'yo? 5 Huariel Masters, paano mo kami lalabanan? Ngayong araw, sa mismong harapan mo, paglalaruan ko ng mabuti ang babae mo. Ipapakita ko sa'yo kung paano siya magmamakaawa.
nang nakaluhod na parang aso. Hahaha. Sugod, anong ginagawa nyo? Mga walang kwenta. Bilis, tumakbo ka. Tumakbo ka. Shenpingan, sana ay makayanan mo hanggang sa makarating ang mga tao natin. Ipasok niyo na lahat ng sasakyan. Napatay ng target ang 5 Huariong Peak Masters gamit ang iisang atake. Hinala namin. Ang lakas ng target ay nasa Grandmaster level. Naniniwala ako. Kailangan na nating linisin ang lugar. Paanong nangyari ito? Paano niyang nagawang habang may buhat na tao? At natalo ang 5 Huariong Peak Masters ng sabay-sabay. Anong klaseng tao siya? Paanong magiging posible yon? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Miyembro ako ng Xiao family, hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay mo ako, hindi ka mapapatawad ng Xiao family, totoo ba? Ang tapang mo. Matapang, syempre matapang akong patayin ka. Parang awa mo na. Ah! Ah! Ay. Ay. Huwag kang matakot, iuwi na kita. Shen, ibigay niyo na po siya sa amin. Sa ganitong sitwasyon, kailangan itong dalhin ng 947 bureau sa opisina. Hindi siya. Iyan ay kay Shen. Ang pangyayaring ito ay saklaw namin. Ito ang patakaran ng aming bureau, sabi ko. Xiao King, huwag kang padalos-dalos. Nakasara na ang buong lugar. Huwag na kayong lumapit sa target. Kaligtasan ni Miss Jiang ang mahalaga. Naayos na ni Shen ang lahat ng target. Napatay niya ang 5 Huariong Peak Master sa isang atake. Ang basurang iyon ay nasa mga kamay na niya ngayon. Simula ngayon, sundin niyo ang lahat ng makatwiran niyang kahilingan. I-report ko agad ito sa matataas na opisyal. Saan po kayo pupunta din, Shen? Pwede ko po kayong ihatid. Para itong mahika. Sino ba talaga siya? Shenpingan, parang awa mo na, iligtas mo ang mga magulang ko. Pati na rin ang lolo ko. Nagpadala si Xiao Ranmei ng mga tao sa bahay namin. Ginamit niya ang buhay ng buong pamilya ko para pagbantaan ako. Sabi niya kung hindi ako sasama sa kanya. Hindi niya alam. Ikaw. Ranmei, kumusta na ang pinapagawa ko sa'yo? Si Jen Yuyan at ang basurang may apelyidong Shen. Nalinis mo na ba? Hawak ko ngayon ang anak mo, sino ka? Ang tinutukoy mong basurang may apelyidong Shen. Ang lakas ng loob mo. Pakawalan mo ngayon din ang anak ko. Kundi, siguradong mamamatay ng masama ang lahat ng taong may kaugnayan sa'yo. Papunta na ako sa Jiang family ngayon. Kung may mawawalang kahit isang buhok sa pamilya Jiang, sisiguraduhin kong unti-unti kong durugin ang anak mo.
Baliw na siya. Pinagbabantaan niya ng ganito ang Xiao family. Ang buong norte ay magkakagulo na. Paandarin mo na ang sasakyan. Akala ko, isa lang siyang taong mahilig sa pera at umiiwas sa gulo. Isang taong may kakaibang pag-iisip. Hindi ko inaasahang siya pala ang magliligtas. Latest balita mula sa headquarters, 5 minuto na ang nakakalipas. Maraming mga martial arts master ang nakapaligid sa mansyon ng Jiang family. Ayon sa inisyal na investigasyon, ay hindi bababa sa 30 real masters. At may mga grandmasters pa. 3, ano? Shen, inuutos ng mga nakakataas. Na huminto muna tayo at hintayin ang tulong. Ituloy mo ang pagmamaneho. Shen, hindi niyo ba narinig? 3 grandmasters. 30 real masters. Hindi sila mahihinang tao. Kung pupunta tayo doon ngayon, parang nagpakamatay na rin tayo. Kahit gaano ka pa kalakas, imposible pa ring manalo. Magmaneho ka. Anong gagawin natin? Shen Pingan, gaano ba talaga kalaki ang kumpiyansa mo? Lumayas ka. O mamatay ka. Ikaw ba ang basurang manugang na may apelyidong Shen? Isa kang arogante at mangmang na bata. Dahil gusto mong mamatay, tutuparin ko ang hiling mo. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Ordinaryo lang ang husay mo sa espada. Panay paligoy-ligoy pa. Wala kang kwentang hari ng espada. Nagmamadali ako. Sabay-sabay na kayong sumugod. Sumugod na kayo, ikaw. Sugod. Sunod. Ikaw na. Anong sinabi mo? Uwi na tayo. Ang anak ko, ayos na. Kami. Papa, Lolo. Natakot kami ng sobra. Magpahinga muna kayo. Tara na. Shen po iyon. Nagkamali po kami, nagkamali ang Xiao family. Parang awan nyo na, palampasin nyo na po kami. Patawarin nyo na kami, handang magbayad ang Xiao family ng kahit ano. Ngayon nyo lang alam na nagkamali kayo. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang lakas ng amoy ng dugo. Hindi ba 3 grandmasters ang nandito? Paanong nangyari ito? Si Senior Shen ang may gawa nito. Gaano katindi ang lakas niya? Ang King Yun Set ba ang gumawa?
May maitutulong ba ako? Senior Shen. Aba, maganda ang monghang ito. Baka may gusto siya kay Shen. Senior Shen. Mahanin sa labas, Senior. Pumasok na po kayo sa loob. Nga, Yin Shen, pumasok na po kayo. Yuyan, alalayan mo si Yin Shen para makapagpahinga sa loob. Senior, ang pagpunta ko rito. Una, para magpasalamat sa ibinigay ninyong ginseng noon. Pangalawa, dahil sa mga kasalanan ng mga taga-Kingyun sect laban sa inyo. Ito po ang 5 milyon. Humihingi po ako ng tawad sa ngalan ng Kingyun sect. Sana bigyan niyo po kami ng pagkakataong bumawi. Ang mga taga-Kingyun sect na kilala sa buong martial arts world ay ganito ang pagtrato kay Yin Shen. Kagalang-galang na mongha, ang sekta ninyo ang nagkasala kay Pinga namin. At hindi ikaw kaya nga. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad para sa kanila? Sa tingin ko, Hindi mo sila pwedeng palitan, tama. Senior, mayroon po akong 2,000 rito hindi. Kung maipapawalang bisa niyo po ang utang ng Kingyun sect sa Longhu Mountain, gagawa po ako ng paraan. Sisiguraduhin ko pong mababayaran ito. Ako hindi ko tatanggapin yan. Bakit naman? Ang mga bagay na ginawa na ng Kingyun sect ay ginawa na nila, basta't handa sila. Naharapin ang mga kahihinatnan. Hindi siya nagbibigay ng respeto kahit sa 1,000 taong sekta. Shen Pingan, hindi ka talaga madaling intindihin. Kagalang-galang na mongha. Alam kong ang Kingyun sect ay ang pinakamataas sa martial arts world. At maraming malalakas sa inyo. Pero iminumungkahi ko na simula ngayon. Isara niyo na ang inyong sekta. Anong sinabi mo? Kahit anong hakbang ang gawin ni Yin Shen, hindi na ako magugulat. Kailangang ihanda ng Kingyun sect ang sarili nila. Kung ako sa iyo, lalayuan ko na ang sektang ito. Dahil sa tingin ko, masyadong mababa ang ugali ng Kingyun sect ninyo. Marahil kahit ikaw. Sa tunay na lakas ni Yin Shen, ay walang malinaw na ideya. Ano dapat alam mo? Sa mga masters na higit pa sa Grandmaster, mayroong mahigpit na pag-uri ng lakas. Ang taong kayang baguhin ang takbo ng digmaan ng mag-isa ay tinatawag na Martial Lord. Ang pinakamalakas sa Martial Lords ay ang Martial King. Ang mas mataas pa rito na kayang maging panangga ng isang bansa ay ang Martial Emperor. At ang mas mataas pa, ang itinuturing na strategic level, ay ang codename ni Yin Shen, ang pinuno ng mga banal na halimaw. Ang ganitong klaseng tao ay isa talagang pambihirang kalaban. Hindi impossible. Nasa mahigit 20 taong gulang pa lang siya. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi dapat aabot sa ganito. Para sa ganitong klaseng tao, ang edad ay walang anumang halaga. Hindi talaga natin alam na ganito pala siya kalakas. Mayroon tayong pagkakataon ngayon para bumawi sa pagkakamali. Pumunta ka agad sa Bingsheng para humingi ng tawad. Mag-ipon ka ng 10 milyon para ipambayad at ihingi ng tawad. Kasabay nito sa ngalan ng Kingyun sect. Maglabas ka ng formal na sulat ng paghingi ng tawad sa Jiang family at kay Shen Pingan. Sect leader, kailangan ba talaga itong Humantong sa ganito. Sa tingin niyo ba gusto ko rin ito? Ang Shen Pingan na iyan ay hindi basta-basta susuko. Kailangan nating ipakita ang matinding pagpapakumbaba sa isyong ito. Kung tanggapin niya ang pera at ang paghingi natin ng tawad, doon na matatapos ang gulo na ito, pero kung hindi niya tatanggapin at patuloy tayong guguluhin, lalabas na si Shen Pingan ang hindi marunong magpatawad at makitid ang utak. Ang galing talaga mag-isip ng Sectmaster. Gawin mo ang inuutos ko. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kung magpupumilit pa rin siyang manggulo, siya na ang lalabas na masama. Opo.
Ay. Ay. Aray, Ang batang iyon. ilang araw ka palang nakakababa ng bundok. Gumagawa ka na agad ng malaking gulo. Parang dragong lumalangoy sa dagat. Parang tigring umuungal sa gubat. Kahit ano paman, Ganun pa rin, hahaha. Ahaha. anong oras tayo kakain? Gutom na ako, gutom na. Ang lalaking ito nakakapatay lang ng 3 Grandmasters sa isang atake. Pagpasok ng pinto ang unang sinabi ay gutom na siya. Kakaiba talaga siyang tao. Pagkain. May pagkain ipapahanda ko agad sa kusinero. Hindi ipapatawag ko ang National Banquet Team. Magdidiwang tayo ngayon para sa pagdating mo. Para salubungin at pakainin ang mahal kong manugang. Iyan ang pinakamahalaga sa ngayon. Ayon sa Article 7 Paragraph 3, tayo ay may purong. Huwag ka nang mangarap. Bawal ang hindi kinakailangan. Anong kontrata? Wala na iyon. Simula ngayon, akong si Jiang Yuyan na ang asawa mo. Hindi na ako hihiwalay sa'yo habang buhay. Bitiwan mo ako, hindi pwede. Habi, nasasaktan ako. Sinong pwedeng magligtas sa akin sa sabog na ako? Ang pagiging matakaw ay isang biyaya. Itong Diyos kong manugang. Napakaswerte talaga niya. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito kasarap. Dapat lang, hahaha. Busog na ba kayong lahat? Bumalik muna kayo sa mga kwarto nyo. May sasabihin lang ako kay Pingan. Ito ang idinagdag na dot ng Jiang family para kay Yuyan. Ito ay para sa'yo. Naku, hindi ko po pwedeng tanggapin ang perang ito. Hindi po ako ganoong klaseng tao, hahaha. Siguradong gusto akong suhulan ng matandang ito para magtrabaho sa kanya. Para itaya ang buhay ko sa kanila. Huwag na siyang mangarap. Alam kong masyadong maliit ang bincheng para sa isang dragon na katulad mo. Itong si Yuyan. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Kung ayaw mong manatili kahit saan ka man pumunta. O kahit anong gawin mo. Buong pusong susuporta ang Jiang family sa'yo, hindi rin ako pwedeng sumama sa'yo. Dahil sa taong katulad mo. Paano mo magugustuhan ito? Ang maliit na halagang 1 bilyon. Madami. Hindi naman madami 1 bilyon lang, hahaha, tingnan mo siya, hahaha. Para sa ilang milyon. Nagpanggap akong boyfriend at nagpakasal at nagpakahirap ng matagal. Ngayon biglang bibigyan ako ng 1 bilyon. 100 beses ng ilang milyon yon. May tanong lang po ako. Ano yon kung ilalagay ko ba itong 1 bilyon sa bangko? Magkano ang interes araw-araw? 1 bilyon kahit wala akong gawin. Ilalagay ko lang sa bangko para kumita ng interes. 30 milyon isang taon. 82,000 isang araw. Ibig sabihin, kahit wala akong gawin buong araw. Pagpikit at pagmulat ng mata ko, makakabili na agad ako ng kotse, hahaha. Sasali ba siya? Sa kompetisyon ng mga magagaling na estudyante. Hindi rin naman siya. Pasensya na, medyo masama ang pakiramdam ko. Parang nilalamig ako. Ang lason sa katawan mo. Lason. Ang ibig mong sabihin ba ay siksiyaw, Ranmi? Nilason niya ako, wala naman akong naramdaman. Akala ko gumaling na ito noon.
Isa lang itong ilusyon. Ang bagay na ito ay hindi makakaapekto sa maikling panahon. Makakaramdam ka lang ng kaunting lamig. Pero kapag tumagal ang panahon, patuloy nitong sisirain ang enerhiya at buhay mo. Kung lalala ito, pwede kang maging baog. Anong gagawin ko? Dumapa ka sa kama. Sabi ko dumapa ka sa kama. Aba, may naiisip kayang kalokohan ang manhid na ito ngayon. Kung gusto mo akong pagsamantalahan, sabihin mo na lang ng diretsahan. Bakit kailangan mo pang magpaligoy-ligoy? Dahil maganda ang ipinakita mo ngayon. Maganda ang mood ko, kaya papayag ako. Baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Ang enerhiya ko ay kailangang dumiretso sa balat ng likod mo para maalis ang kumapit sa loob ng katawan mo at tuluyang malinis ang nakakamatay na lason na yan. Anong balat ang sinasabi mo? Ang bastos mo. Ikaw, gagamutin pa ba natin? Gagamutin, syempre gagamutin. Ang sarap sa pakiramdam. 好舒服呀！ Ang sarap sa pakiramdam. Alam ko na magaling talaga ang manugang ko. Kahit paano pang uri ng ugat yan. Umaapaw ang enerhiya na parang leopardo at ang tibay ng buto ay Chaos Haki. Ang unang 8 antas ay puro lakas para masira ang ika-9 na antas. Kailangang balansihin ang yin at yang. Humanap ng babaeng may phoenix yin body para maging kapareha. Upang magkabalanse ang yin at yang, masira at muling mabuo, para makamit ang tunay na lakas. Ang swerte mo bata ay nasa mortal na mundo. Shenpingan. Lumuhod ka sa reyna. Tingnan mo, maganda ba ang mga paa ng reyna mo? 好看吧？ Hihi. Ang babaeng ito, siya na ba ang swerte ko? Walang hiya ka. Bastos, may masama nga siyang balak gawin sa akin. Pero bakit parang medyo umaasa ako? Master, nandito po si Miss Gu mula sa 947 Bureau. Papasukin mo siya. Shen, Old Master Jayang, pasensya na po sa abala. Shen, ang pagpunta ko po rito ay para opisyal na kumatawan sa 947 Bureau at imbitahan kayo na maging special consultant namin. Ito po ang formal na opisyal na pamantayan. Mukhang kinikilala na ng bansa ang kakayahan ni Pinan. May sweldo ba ito? May sweldo ba ito? Meron po bilang special consultant. Ang basic salary niyo po kada buwan ay 100,000. Bayad din po ang lahat ng benefits sa pinakamataas na bracket. Ito po ang inyong payroll card. At saka sa bawat pagtanggap nyo ng misyon mula sa amin, at pagkumpleto nyo ng espesyal na misyon, ay magkakaroon kayo ng bonus depende sa hirap nito. Bibigyan kayo ng karagdagang bonus. Walang limitasyon sa halaga. Simula ngayon, kung sakaling may malaking sakuna na dumating, at hindi niyo na kayang solusyonan ang problema, pwede kayong lumapit sa akin, at pag-isipan kong tumulong. Shen, sasabihin ko na po ang totoo. Sa ngayon po ay mayroon na tayong problema. Pero hindi po amin. Sa inyo po, problema ko, nakatanggap lang po kami ng intel ngayon. Ang matinding pamamaraan na ginamit ninyo kanina ay kumalat na sa internet. Ang pinuno ng nakababatang henerasyon ng Xiao family mula sa kapital
Isa sa 4 young masters ng Capital 6 Xiao Qingyi ay naglabas na ng pahayag. Siya mismo ang pupunta rito sa norte para kalabanin kayo. Teka, malapit ba siya kay Xiao Ranmei? Kaya niya ipinagtatanggol ang basurang iyon. Shen, kahit na pareho silang mula sa Xiao family. Dahil sa baba ng katayuan ni Xiao Ranmei, wala pa siyang karapatan na makita si Xiao Qingyi. Kaya sa madaling salita, wala silang koneksyon sa isa't isa. Baliw pala siya eh. Sira siguro ang ulo niya. Bakit pa niya ako kailangang guluhin? Itong si Xiao Qingyi, isa siyang martial arts fanatic. Kahit na 27 taong gulang pa lang siya ngayon. Naabot na niya ang rurok ng pagiging martial lord. Ang codename niya sa loob ng 947 Biru ay Kyongki. Master Emershen, may isang elder sa labas. Gusto pong makipagkita sa inyo. Sabi niya ay nandito raw siya para humingi ng tawad kay Emershen. I am Shen. Alam ko na pong nagkamali ako, parang awa nyo na maging malawak sana ang pangunawa nyo. Pakiusap, ituring nyo na lang akong isang utot. Palampasin nyo na po at kalimutan ito. Shen, hahaha. Ako po ay nandito ngayon. Nagdala po ako ng 10 milyong pambayad para humingi ng tawad sa inyo. Shen, ahaha. Patawarin niyo na po ako, ahaha. Shen. Alam ko na pong nagkamali ako, ah. Patawarin niyo po ako, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Ano? Narealize mong wala kang laban. Kaya ngayon gagamit ka ng emosyonal na pamba-blackmail. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Dito at doon ang daming mga paparazzi na nakatago. Hindi ba't gusto lang nilang makakuha ng video? Para ma-blackmail ako gamit ang moralidad ng mga tao. Paano mo nasabi yan? Paano mangyayari iyon? Dahil gustong-gusto nyo palang gumawa ng palabas. Tutulungan kitang sumikat. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Aray, aray, aray. Teka, anong ginagawa mo sa akin? Anong ginagawa ko? Akala mo ba hindi ko alam ang balak nyo? Nagpadala pa kayo ng mga aso para palihim akong i-video. Gusto nyo akong i-blackmail gamit ang public opinion, hindi ba? Nakakalungkot lang. Dahil ang taong katulad ko. Ako ay... Wala akong pakialam sa inyo. Kinakalaban mo na ng tuluyan ang King Yunsek. Ito ay hindi. Kakayanin ng maliit na long humauntain mo. Sinasabi ko sa'yo, umuwi ka at sabihin mo sa King Yunsek ninyo. Magkakalaban na tayo kaya maghanda na sila. At harapin ang mga kahihinatnan nito. Sige, maghintay ka. Shen, ganyan po ba talaga ang gagawin nyo sa mga taga King Yunsek? Basta masaya ako doon. Dahil ang yin poison sa katawan mo ay hindi pa tuluyang nalilinis. Mag-iwan ito ng sakit. Dadalhin ko muna siya para gamutin. Ngayon na sige na pumasok na kayo. Galingan nyo, galingan nyo. Gaano ba talaga kalakas ang kapangyarihan mo? Hindi kaya. Ginagawa niya lang na dahilan ang panggagamot para gawan ako ng masama. Kailangan ko ba munang magpanggap na lumalaban? Kung gagawin ko iyon, baka isipin ng manhid na ito na lumalaban talaga ako. At hindi na niya ituloy. Pero kung masyado naman akong bibigay, baka ang lalaking ito ay isiping malandi akong babae, paano na? Hayaan na nga, tutal asawa na niya naman ako. Hahayaan ko na lang siyang gawin kung anong gusto niya. Dumapa ka na sa kama. Pagkatapos nun ay manggagamot na. Kagaya kahapon. Naman, syempre naman. Alangan namang sabihin kung syempre iyon ang gagawin natin. Sige, na gawin mo na ang gusto mo.
Dumating din ang sinabi ng matanda na magiging panganib sa mga babae. May mali sa script na ito. May 1 bilyon na ako ngayon. Hindi ba dapat nakahiga na lang ako sa mansyon at kumakain ng masasarap? Bakit pinipilit akong bigyan ng isang female lead? Shen. Ang nangyari sa Kinyon Sect ay nagdulot ng malaking masamang epekto. Ang headquarters po natin ay nakakaramdam ng matinding presyon ngayon. Sa tingin niyo po paano natin tatapusin ito? Tatapusin. Ang code name ko ay Azure Dragon. Pinuntirya at plinano akong sirain ng Kinyon Sect. Ibinulgar ko lang naman ang totoong kulay nila. At tinatanong mo ako kung paano ito tatapusin. Shen, ang panig po ng Kinyon Sect ay siguradong hindi papalampasin ito ng ganoon-ganoon lang. Paano kung saktan nila ang mga taong malapit sa inyo? Kung mangyari iyon sa mundong ito, mabubura ang Kinyon Sect. Ang lakas ng loob niyang sabihin iyon. Saan ba nanggagaling ang kumpiyansa niya? May kailangan ka pa ba? Kung wala na, huwag kang magsalita ng kung ano-ano mayroon po. Shen. Dumating na po si Xiao Qinyi ng Xiao family mula sa kapital. Iyon ba yung baliw na mahilig sa martial arts? Ngayon lang din po namin nalaman ang balita. Nasa Bingsheng po siya ngayon. Gusto niya raw po kayong imbitahang magsaa. Sabihin mo sa kanya na wala akong oras, busy ako. Shen, siya po si Kyungki. Siya ang pinakamagaling na henyo ng Xiao family sa kapital. O tapos henyo. Napakagaling na ba nun? Muntik ko nang makalimutan. Ang nasa harap ko pala ang pinakamagaling na henyo. Roshen. Ang second young master ng Xiao family na si Xiao Qinyi ay nandyan sa labas. Hinarangan niya mismo ang pinto natin. Ilang tao ang kasama niya. Mag-isa lang siya pero... Pero ano? Nagmaneho po siya ng excavator papunta rito. Ano kamo? Sabi pa niya kung hindi po kayo lalabas para makipagkita sa kanya. Hindi raw po siya alis. Maghuhukay daw siya at magtatayo ng bahay sa tabi niyo. Para maging kapitbahay niyo siya. At araw-araw daw po siyang lalapit sa inyo para humamon. Baliw talaga. Para makaiwas sa gulo sa hinaharap. Mukhang ang laban na ito. Kailangan ko ng pagbigyan. Makikita ko na ba ng personal? Ang laban ng dalawang pinakamagaling na henyo sa mundo. Sira ba talaga ang ulo mo? Sa wakas ay nahintay rin kita, Shen Pingan. Wala ka bang magawa kaya naghahanap ka ng sakit ng katawan? Naghahanap ng sakit ng katawan, sa tingin ko ikaw ang sawang-sawa na sa buhay. Bihira lang akong makipaglaban. Hindi ko kontrolado ang lakas ko. Baka mamaya masaktan at mapilayan kita ng malala. At pumunta na naman ang Xiao family dito para guluhin ako. Ayoko ng maraming gulo. Masaktan at mapilayan ako. Hindi mo ba naisip na pwede kang matalo? Hahaha. Ha, nakakita ka na ba ng elepante na natalo sa langgam? Ang problema ko lang ay kung paano ko hindi matatapakan hanggang mamatay ang langgam. Ang yabang mo. Ngayong araw ako si Xiao Qinyi ay nangangako rito. Ang laban na ito ay sa ating dalawa lang. Walang kinalaman ang mga pamilya natin. Buhay man o patay. Hindi maghihiganti ang Xiao family ng kapital. Ayan, okay na ba? Napakawalang hiya. Paano pa siya makakapasok ng ganito? Tama na ang daldal. Sabihin mo lang kung handa ka na. Basta't handa ka na. Pwede na tayong magsimula. Ang enerhiya niya ay mukhang mas lumakas pa kaysa kanina. Pwede na ba akong sumugod? Siyempre, baka kasi matakot ka. Bakit mo ako sinampal? Naglalaban tayong dalawa ng patas, bakit mo ako sinampal sa mukha? Sinong nagsabi na bawal sumampal sa labanan? Niloloko mo ba ako? Tayong dalawa ang pinakamalalakas na martial artist. Tayo ay nasa itaas pa ng mga grandmasters. Dapat kapag naglalaban tayo gaganito muna tayo. Tapos gaganito.
At sa huli ay gagamit tayo ng isang napakalakas na ultimate move para tapusin ang kalaban sa isang tira, hindi ba? Sampal, anong klaseng atake yon? Mukhang hindi pa yon sapat ah. Anong sinabi mo? Ganito na lang sa loob ng 10 galaw kapag nadikit mo man lang ako. Talo na ako, ano sa tingin mo? Aba ikaw, Azure Dragon. Titignan ko kung hanggang saan ang yabang mo. Baliw na ba siya? Si Kyungki ay nasa rurok na ng Martial Lord. Sa 10 galaw hindi siya madidikitan. Kahit pa nasa rurok ng Martial King ay hindi kayang gawin iyon. Paano niya? Ano na? Tignan ko lang kung paano mo ilagan itong susunod. Alam ko na. Inaamin ko. Mas mabilis ang mga galaw mo kaysa sa akin. Pero ang laban ay hindi puro pag-iwas lang. Hindi ako naniniwala na mas malakas ang atake at depensa mo sa akin. Lene. Iron Shirt Technique. Iron Shirt mo, mukha mo aray. Kung lalaban, lumaban ka lang. Mahilig ka pang sumigaw ng pangalan ng atake. Sa iisang suntok ay nasira niya ang Iron Shirt ng Xiao family. Shen Pingan, anong klaseng halimaw ka ba talaga? Nasira niya ang Iron Shirt ko. Maganda ang potensyal mo. Kaso wala namang kwenta ang mga inensayo mo. Puro paporma lang ang alam mo. Umuwi ka at pag-aralan mo ang totoong laban. Sabi na ng matatanda. Ang magbasa ng 3,000. Wala nang kwenta ang mga atake mong iyon ngayon. Huwag mo na akong hahanapin pa mula ngayon. Hoy! Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sanang maging master kita. Tigil. Hindi ako tumatanggap. Hindi ako tumatanggap ng disipulo. Kung ganun, ampunin mo na lang ako bilang anak. Baliw ka ba? Mas matanda ka pa nga sa akin. At gusto mong tawagin akong ama. Tingin mo ba ay angkop iyon? Kung sa tingin mo ay hindi angkop ang ama, pwede ko namang palitan ang apelyido ko, Papa. Ikaw. Talagang tinawag mo na akong Papa ng ganyan kabilis. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Anong nakakahiya roon? Basta turuan mo lang ako ng martial arts. Kahit gusto mo pang maging mama ko, pwede. Mama. Tigil. Ganito na lang. Humanap ka ng lugar na matutuluyan mo dito sa Bincheng. At tuturuan kita ng ilang atake kapag may oras ako. Tuturuan kita kapag may bakante akong oras. Maraming salamat kung ganun, tatay. Pupunta na ako ngayon para ihanda ang mga regalo mo, tatay. Ang mga tao ba sa syudad ay ganito kakapal ang mukha? Lene, gusto ko na tuloy bumalik ulit sa bundok. Report, mukhang malapit na ang Azure Dragon sa strategic level. Tay, ito po ang mga regalong inihanda ko ng mabuti para sa inyo. Isang malaking villa sa kapital. Mga limitadong modelo ng mamahaling sasakyan. At saka VIP card sa pinakasikat na tindahan ng alahas sa buong mundo. Ang dumi sa paningin. Ano ba tong mga kalokohang ito? Kung ganun, ito na lang ang ilalabas ko. Unlimited Wagyu buffet sa pinakamagandang restaurant sa buong mundo. Libre kang makakakain kahit kailan. Tay, turuan niyo na po ako. Tay, turuan niyo na po ako. Tay, sige na. Naikumbinsihin niyo rin po si tatay. Susuko rin ako sa'yo. Sige, tuturuan kita ng isang atake mamaya.
Hindi ko maipapangako ang marami. Pero sapat na para malagpasan mo ang rurok ng Marshall King. Salamat ay ikaw na ang pinakamahal ko, Tay. Hay naku, Anong klaseng tao ba ang isang ito? Ang Xiao family ng capital. Paano sila nakapagpalaki ng ganitong klaseng tao? ah. Ang babaeng ito. Sinisira ang konsentrasyon ko. Sinisira ang konsentrasyon ko. Manhid ko. 木头， Sinasadya mo ba iyan? Sa tingin ko sinasadya mo talaga ito. Palagi mo akong pinapangalay at kinikiliti. May balak ka bang gawing masama sa akin 合适呀。 Puro kakalokohan. Sige na magpahinga na tayo. Habi na naginip na naman ako ng masama kanina. 梦了。 Natatakot ako, pwede mo ba akong yakapin? Ayan na naman. Nung isang araw natakot ka sa kulob. Kahapon nanood ka ng horror kaya takot kang matulog mag-isa. Bukas baka naman nag-sleepwalk ka na. Habi yung sinasabi mong dual cultivation. 双修， Gusto mo bang subukan na natin iyon? Dual cultivation. Gusto ko rin sana yon. Pero ang sabi lang ng matanda, na kailangan kong gumawa ng dual cultivation kasama ang isang phoenix yin body. Pero hindi niya sinabi kung paano yon gagawin. Ano na ang proseso at ang mga hakbang? Ano ang mga dapat tandaan tungkol sa kaligtasan? Wala ka man lang sinulat ni isang salita. Ano yun, hindi pa ba oras? Matulog ka na. Roshen, may matandang pari po sa labas na hinahanap kayo. Sabihin mo hindi ako pwede. Pero minumura niya po kayo. Minura niya ako. Ang aming sipingan. Ngayon ay sikat na sa buong China, paano niya nagawa iyon? Lahat naman siguro nakakakilala sa pangalang Azure Dragon, hindi ba? Ano? Isa pa teritoryo ito ng Jiang family. Sinong may lakas ng loob na humarang sa pinto at magmura sa kanya? Ano bang sinabi niya sa akin? Roshen, hindi po talaga maganda ang mga sinabi niya, walang problema. Sabihin mo na. Hindi naman ako magagalit sa'yo, sige po, sasabihin ko na. Sabi po niya palabasin niyo raw ang walang hiyang batang iyon at harapin siya. Sinong walang hiya? Hahaha, mabuti kong disipulo. Sa wakas ay nahanap na rin kita. Simula noong umalis ka, Araw-araw akong hindi makakain. aray ko po hindi makatulog. Sa bundok ako na lang mag-isang matanda. Wala man lang akong mainit na pagkain. Tanging atsara at malamig na tubig lang ang kinakain ko. Ikaw. Ahahaha, tuwang-tuwa siya. Sige, manigas ka. Master, saan kayo pupunta? Pasensya na, Master, kung hindi po ako naging mabuting disipulo at nagpahirap sa inyo. Ito ba ang sinasabing Master ng Azure Dragon? Bakit parang hindi naman siya talaga ito? Hindi mo talaga masusukat ang tao base sa itsura. Huwag kang bastos. Ako po ay Shen Huiyuan. Magandang gabi, Senior. Hindi na kailangan magpormal. Ako ang mahirap na si Shen Huiyuan. Ikaw ba iyong batang iyon? Bata Master. And Master, hello po. Mabuti. Ano ba ang alam mo? Itong batang ito kitang-kita mong magaling magkaanak. Kailan kayo magkakaanak? Ayan na naman. Sige na, sabihin nyo na ano ba talaga ang ipinunta nyo rito. Nabalitaan ko kasing mayroon ka raw 1 bilyon. Ano si Master pala ito? Ikaw matandang hukluban, pera ko ba ang pakay mo? Anong gagawin ko sa pera? Wala ka bang pera? Hahaha, ang galing.
Sino ba ang walang pera? Iba yon. Tama na ang daldal. Sabihin mo na lang ibibigay mo ba o hindi. Ibibigay ko. Sa pangarap mo. Kung hindi mo ibibigay sinasabi ko sa'yo, huwag na yung 1 bilyon. Kahit 1 sentimo ay hindi ubra sigurado ka. Sigurado nakakasiguro walang duda. Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw kahit sabihin mong bumaba pa ang langit sa lupa. Huwag mo nang asahang may makukuha kang pera mula sa akin. Mabuti bata ah. Sinasabi ko sa'yo asipingan noong bata pa siya ay napakakulit. Siyempre, bata pa eh. Normal lang naman sigurong maging makulit pareho lang naman iyon, hindi ba? Sinasabi ko sa'yo ah. Noong 5 taong gulang siya ay umihi pa siya sa kama. At nung 7 taong gulang naman siya. Nakahubad siyang naligo sa ilog. Tapos kinagat siya ng pagong sa ilog. Hulaan niyo kung saan siya kinagat sasabihin ko sa inyo. 100,000 kunin mo at ibigay na sa akin ang pera. 100,000 namimigay ka ba ng limos sa pulubi? Saan ka makakakita ng pulubi na may 100,000 sa bundok? At itong si Pingan. Noong 12 taong gulang siya, palihim siyang nanonood sa mga monghang naliligo sa kabilang temple. At tumalon pa siya galing sa bubong. Diretso sa tubigan na paliguan. At dahil doon napasigaw ang mongha na 20 taon ng inosente. At nabasag ang puso. Paninira lang ito at kasinungalingan. Ano bang klaseng bata kayo noon? Hindi ba't anuman ang sabihin ko ay siya naman ang totoo? Sige, sabihin mo na wala ka talagang hiya. Ayaw mo ng pera ha? Ayoko kamakailan nga lang. Nabasa ko pa nga yung isang kwento. Napakaganda niyon. Tungkol iyon sa isang hindi pa menor de edad na bata. Na pumasok sa kumbento. At pinalago at pinasikat niya ang kumbentong iyon. Gusto mo bang marinig iyon? Shen Huayuan, may isa pa akong kwento tungkol sa templo. Tungkol din ito sa isang menor de edad na bata na pumasok sa templo. At naging miserable ang buhay niya, ikaw talaga. Matandang walang hiya. Kakaawayin kitang matanda ka ako ah. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang gagantimpalaan kita. Ang proseso ng dual cultivation, pati ang mga pag-iingat na kailangan alam ko kung makakaraos ka ngayong gabi. Ang nag-iisang martial saint sa mundo, ano sa tingin mo? Sigurado ka ba naman? Siyempre. Ang lahat ng sikreto ng dual cultivation sasabihin ko sa iyo lahat. Ang lahat ng kailangan mong malaman na pag-ingat. Paraan panganib maging. Ang lahat ng iyon ipapaliwanag ko. Pag-isipan mo nga. Ano ang mas mahalaga, 1 bilyon o ang maging martial saint? Maging martial saint siyempre. Magkano ba ang 1 bilyon ay wala lang? At saka mananatiling perpekto ang imahe mo. Hindi ba maganda yon? Parang may punto nga naman yang sinasabi mo. Hahaha, yung mga sinabi ko tungkol kay Pingan kanina. Nagbibiro lang ako yon. Kaya sana huwag niyong seryosohin yon ha. Ano, mauuna na ako, hahaha. Sige sige anak. Alagaan mo ang sarili mo, ahaha. Patay gutom na matanda. Nakuha pa. Ano naman ito? Sabi niya ito daw ang susi para makaabot ako sa martial saint. Pig breeding performance improvement technology. Sigurado ka ba na ito ang susi para makarating ka sa martial saint? Shen Huayuan. Pingan, hindi kaya ito yung sinasabi niyang susi? Website address. Hindi kaya nasa website na ito ang sikreto? Ay tara, pumasok na tayo para tingnan, bilis.
Bakit parang hindi maganda ang nararamdaman ko dito? Ano ito? You. Parang naintindihan ko na ang ibig sabihin nung matandang iyon. Ano yun ah? Ang tinatawag niyang dual cultivation ay ibig lang sabihin. Ano? Breeding and care management. Basic concepts of socialization at safety precautions. At yung website na ito ay para sa pagtuturo. Matandang tarantado. Ibalik mo yung 1 bilyon ko. Gusto mo bang subukan iyan? Ano? Sasabihin ko sa'yo hindi kita pipilitin. Kahit na malaki pa ang maitutulong nito sa akin, hindi kita pipilitin. Ikaw talaga. Sino ba kasing nagsabing ayaw ko? Ikaw na lalaki ka. Tingnan natin kung may maidadahilan ka pa ngayon para tanggihan ako. Hubby, tiningnan ko kanina lang ang website na ito at inayos ko. Mayroon itong 9 na kategorya lahat. Magsimula na tayo ngayon. Gawin natin lahat ng nasa kategorya ng 1 beses araw-araw. 9 na beses isang araw. Siguradong hindi magtatagal ay makakaabot ka rin sa 9 na beses sa isang araw. Siyempre naman. Kailangan nating sulitin ang oras natin. 4 na beses pa lang natin ginagawa ngayon, nakakapagod ba? Ang susunod nating gagawin ay Huwag kang lalapit sa akin. Pingan. Narinig kitang umiiyak kagabi, ang lakas ng boses mo. May nararamdaman ka bang masama? Mawala naman po siyang masamang naramdaman Masarap nga pakiramdam niya at saka nakaka-breakthrough na siya. Elnan. Kahit ayaw kong aminin. Ngunit dahil sa napakadalas namin itong gawin, nakaabot niya ako sa level ng Marshall Saint sa loob lamang ng 1 linggo. Pero bakit pakiramdam ko ngayon na isang Marshall Saint na ako? Pakiramdam ko mas humina ako, isang kasalanan ito. Haha, Dimya, Shen. Opo. Shen, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Anong problema, Dimya, Shen? Ang mga matatanda ng Kingyun sect na nagretiro ng ilang dekada ay lumabas na. Lumabas na. Anong kinalaman ko doon? Dahil sa huling eskandalong ito, naging malaki ang naging epekto nito sa reputasyon ng Kingyun sect. Kaya ipinahayag na nila sa buong mundo na kayo ang gusto nila. Basahin niyo na lang po. Inuutusan ng disipulo ng Longhu sect na si Shen Pingan na sa loob ng 3 araw ay pumunta sa Kingyun sect upang lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi ay pagbabayaran mo ito. Nanggulo ang Kingyun sect kay Pingan pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon ay gusto pa nilang paluhurin at pahingiing tawad si Pingan. Ano namang karapatan nila, wala na rin po akong magagawa doon. Shen, bago po magretiro ang mga matatandang iyon. Sila ay talagang nasa pinakamataas na level ng Marshall King. Peak. Mas magaling at mas mataas ang antas nila kaysa kay Xiao Qingyi. Sa tingin ko sa ngayon ay hindi na masusukat ang lakas nila. Mukhang determinado na talaga silang kalabanin kayo sa pagkakataong ito. Ganun ba? Pakiusap, gumawa ka ng opisyal na sulat at ipadala sa kanila. Opisyal na sulat? Sabihin mo sa Kingyun sect para sa akin. Nasabihin sa kanila na sa loob ng 3 araw kailangan nilang paalisin ang lahat ng kanilang disipulo. At isara ang kanilang sekta. Kung hindi nila isasara ang kanilang sekta at aalis pagkatapos ng 3 araw. Ako mismo ang gagawa niyan para sa kanila, hindi pwede yan. Shen, napakalakas ng puwersa ng Kingyun sect. Sila ang nangungunang leader ng Daoist sect. Kahit na isang tabi muna natin ang iba. Kung sakali mang gawin niyo po talaga ito. Pwede silang magbayad ng mga media para siraan kayo gamit ang yaman nila. Pwedeng-pwede nilang gawin iyon gamit ang pera nila. Kingyun sect. May iba pa bang pagpipilian? Shen, hindi po iyan ang mahalagang usapan dito. Ang mahalagang usapan dito ay napakahalaga nito.
Kung talagang mayaman sila, edi, gawin natin sa ibang paraan. Pakisabi sa buong mundo. Sabihin mo na lalaban ako. Sila ay, Pustahan saan kayo pupusta? hindi ba at mayaman sila? Kung gayon pusta ako ng 100 milyon. Sabihin mo lang na kahit sinuman sa King Yunsek. Kahit sinuman sa kanila na kayang talunin ako. Paglilingkuran ko sila habang buhay. Pero kung walang sinuman sa kanila, ang may kayang tumalo sa akin, ibibigay nila sa akin ang 1 bilyon ko. Ang perang kinuha ng matandang iyon sa akin. Kahit papaano ay mababawi ko ng kaunti. Wala namang problema sa pustahan. Kaya lang 100 milyon. Shen, minaliit niyo yata masyado ang King Yunsek. Mayroon silang sariling plantasyon sa King Yunsek. Marami silang halamang gamot doon. Ang 1,000 taon na ginseng lang ay hindi na mabilang. 1,000 taon na ginseng. 200 lang naman ang halaga nun. 200, nagpapatawa po ba kayo, Shen? Ang mga magandang kalidad ng 1,000 taong wild ginseng. Kahit 2 milyon po, hindi nyo iyan mabibili. 5 milyon po ang pinakamababa. At kapag mayroon pang taong nagmamadaling bumili, posibleng umabot pa iyan ng 10 milyon ano. Shen Huayuan, linuloko mo na naman ba ako? May tanong lang ako. Kung magagamot ang isang prinsesa sa isang maliit na bansa sa Europa, at hahaba ang buhay niya ng 20 taon, magkano ang magiging halaga nito? Depende sa sitwasyon iyan. Pero hindi po ito bababa ng $30 million. Hahaha. Matandang tarantado ka. Paano naman kung papatayin mo ang leader ng isang maliit na tribo? Base sa kasalukuyang presyo sa black market para umarkila ng mamamatay tao, nasa paligid iyon ng $300 milyon. Shen Huayuan, matandang tarantado ka, master. Pinagsamahan natin sa loob ng maraming taon. Kahit nakatulong ako na kumita ng bilyon-bilyon, bale wala lang din. Sinabihan mo pa ako na ilang libo lang ang halaga nito, hindi ba? Hahaha. Ganito na lang, pumunta ka sa King Yunsek at sabihin mo na. Makikipag-areglo ako sa kanila. Shen, Pinan, paulit-ulit mong binastos ang King Yunsek ko. Ngayon kailangan mong pagbayaran ang lahat ng iyon. Kaya ako na ang bahala rito. Paubaya mo na lang sa akin ang lalaking ito. Saktong-sakto nag-improve ang skills ko ngayon. Ipapakita ko rin sa iyo kung ano ang mga natutunan ko. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo bang labanan si tatay matanda? Kalabanin mo muna ako bago ka pumunta doon. Lalaki. Isa ka lang, Martial King P. Paano ka magiging kalaban ko? Alam mo bang nasa Martial Emperor level na ako? Martial Emperor na siya. Umabot na talaga siya sa Martial Emperor stage. Ang Azure Dragon ay isang Martial Emperor peak. Kayang-kaya niya ang isahan laban sa 3. Ang laban ngayon. Lalaban pa ba itong batang ito o hindi na? Marami akong natutunan na galaw sa tatay ko. Gusto kong subukan ito sa'yo. Hahaha. Bata, may pagkakaiba sa antas nating dalawa. Bakit ka ba naging kalaban ko? Dapat malaman mo muna kung talagang kalaban mo ako o hindi. Bata-bata ka pa talaga para sa akin. May 3 prinsipyo ang tatay ko. Una, atakihin mo ang kahinaan nila. Pangalawa, atakihin mo sila kapag hindi sila handa. Pangatlo, atakihin mo siya kapag mahina siya. Itong si Xiao Qingyi, ilang araw pa lang siyang kasama ni A.V. Shen. Sira na ba ang isip niya ngayon? May nakamamatay na galaw para patayin siya. Martial Emperor, wala itong kwenta. Sabi ng tatay ko, ang laban ay depende kung kaya mong saktan ang tao. Kahit gaano pa kataas ang antas mo, wala rin itong silbi kapag hindi mo nasaktan ang tao. Kahit na mas mataas ang antas mo sa akin, kaya mo ba akong talunin? Inatake mo ako ng patago.
Patago nandito ang batang ito sa Kinyon Sect ko para manggulo. Lahat ng disipulo ng Kinyon Sect ay pwedeng sumama at pigilan siya. Paanong naging patago ito? Shen Pinyan, sobrang laki na ng naging atraso mo pagpunta mo pa lang dito. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, Papayagan kitang mabuhay. kung hindi Shen Pinyan, Kahit may kaunting galing ka, kung kakalabanin mo ang Kinyon Sect ko, wala pa rin itong kwenta. Shen itong batang martial artist mula sa pamilya ng Xiao. Madalas man kaming magkasama at magkalapit. Pero tinatawag niya pa rin akong ninong. O hindi kaya ay tatay. Gusto niyo ba talagang malaman kung anong mangyayari sa inyo? Ang lakas ng loob mo, Shen Pinyan. Sino ka ba sa tingin mo para patayin kami? kailangan mong maging malakas muna para gawin yun. Shen, si Wuzon pala ang lalaking ito. Iniisip ko, hindi ko maunawaan kung ano ang meron. Paanong naging ganoon? Ganoon din ito nung iniligtas niya si Miss Jiang. Siguradong may itinatago siya. Kung ano pa man ang dahilan. Pero kung totoo iyon, ang ibig sabihin nun siya ay sadyang pinagpala bilang Marshal Seng. Xiao Shenyi, madalas mo akong tinatawag na ninong o kaya'y tatay. Kung ganon hindi ko rin hahayaang mapakinabangan ako. Tignan mong mabuti at tuturuan kita ng ika-4 na hakbang. Sa tuwing hinaharap ang kaaway, papatayin mo ang ugat. Paanong nangyari ito? Anong tingin mo sa sarili mo ngayong kapaki-pakinabang na ako sa'yo? Anong gagawin mo? Kasama ako sa nangungunang leader ng sekta. Sa dami ng mga disipulo ko, papatayin mo ako. At babalikan kita kung gagawin mo yan. Kaya kita papatayin. Ayaw ko. Kuhanin niyo dito si Mujing Bilis. Patay na siya ngayon. Ren Chen, kahit milyon-milyon pa ang mga lalaking disipulo, sasalungat. May lakas ka bang harapin iyon? At mapapaliwanag mo ba sa milyon-milyong tao iyon? Mayroon bang sinuman na sumunod sa tama? Kahit Naksuyon Sect pa ang pinakamalaking sekta sa buong mundo. Marami sa mga disipulo ay palaging hindi alam ang katotohanan. Ilang sa inyo, ang gusto lang gamitin ang training para mas maging malakas. May pagnanasa para sa higit pang benepisyo. Wala kang respeto, Pingan. Patayin siya. Wasakin ang pamana ng Kinyon Kong para maligtas ang lahat. Anong mukha ang ihaharap ko bilang Kinyon Master? Boss, alam din ni Xui Wanzong ang tungkol sa'yo. Hindi kita pinapayagang gawin yan tama. Madali mo lang abusuhin si Wuzon. Nag-iingat ako dahil sa kanya. Ang aking huwaksya. Mayroon na ba ulit nangyari na ganoon kasama para umabot sa point of no return? Makinig ka, may dalawang opsyon akong ibibigay sa inyo ngayon. Isara nyo ang inyong sekta, mula itaas hanggang baba. O di kaya ay ako na ang magwawala sa inyo sa kasuklam-suklam na lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? Ano bang klaseng usapan ito? Sana palagi kang ligtas. Ikaw ang nagpilit sa akin. Kung hindi ka lumuhod at magmakaawa ngayon, huwag mong masamain kapag pinatay ko siya. Sira na ang ulo mo. Wala akong pakialam kung patayin mo man siya o hindi. Umalis na kayo dito. Sa huling beses na pinalipas ko dahil sa isang babae, iyon ay dahil siya ang asawa ko. At hindi ako ganoong kabuting tao. Dinadamay mo pa rin ang babaeng ito na wala namang kinalaman. Pangalawa rito, kailangan mo ba talaga akong lumuhod para lang humingi ng patawad sa babaeng hindi ko naman kaano-ano? Iniisip mo ba na ganoon ako katanga? Okay, fine kung mapilit ka. Hindi mo ako masisisi sa mangyayari ngayon. Shen, gumamit siya ng bawal na gamot. Mas lalo siyang magiging malakas. Sa tingin ko ngayon, Malakas pa sa inaasahan ko. siguraduhin niyo kung magiging gaano kalakas. Pero, kailangan maging bahagi ng Wusheng. Si Wu Shen Yuan. Sinong hindi isipin yon? Kailangan ding magkaroon ng espesyal na atake si Hongqi. Kaya ba wag mong kakalimutan na hindi ka nag-isa ngayong araw.
Ikaw matandang hukluban, wala ka na talagang hiya. Ano, wala akong hiya. Ha 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 ha. Kung aalalahanin ko pa yan. Maaaring gumuho ang libong taong pundasyon na pinaghirapan ko. Mas mabuti nang mawala ako sa kahihiyan kaysa tuluyan itong mawala. Sa tingin mo ba may iba pa ba akong pagpipilian? Anong balak mong gawin? Alam mo namang isa na akong Marshal Saint ngayon. Kahit mas malakas ka pa sa akin. Kahit ikaw pa ang kalaban ko, hindi mo ako mapipigilan. Tayong dalawa sa isang laban. Kahit na epekto lang iyon. Magagawa pa ring patayin ng tuluyan ang batang ito. Ren Pinyan, inaamin ko hindi ko na kaya at ayaw ko na makita ang paghingi mo ng tawad sa akin na nakaluhod. Hindi ako mahilig gumawa ng laban. Kaya ipasara mo ngayon din ang iyong martial arts sect. Basta hindi ka na magiging banta sa kinyon ko. Siyempre gagawin kong palayain ang babae mo, wala akong ganyang klase. Huwag kang malikot sa ginagawa mong ito. Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo, ha? Ano pa ba ang magiging desisyon mo, ha? Shen Pingan, huwag mong kakalimutang ito ang bahay ng aking kinyon sect. Kahit paggamitin ko ang sarili kong lakas ngayon, kung hahayaan kong buksan ang proteksyon ng aking sekta, mas gaganda siguro. At kaya kong gawin ng buong buo na. Papatayin ko ang lahat ng nakapaligid sa'yo. Shen Pingan, bilisan mo na. Mayroon ka lang 1 minuto para mag-isip-isip. Pagkatapos ng 1 minuto, tapos nawala na akong pake. Ha, Shen Pingan, tingin mo nangyari ba ang bagay na yun? Nag-exist pala ang araw na yun para lang masabi mo yan ngayon Nangangako ako sa'yo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kung hindi ka pa magpapakita tanda siguradong mamatay ang kaawa-awang alagang yon. Ano yun? Anong nangyari tingnan mo ngayon bata? Sabi ko sa'yo nangangailangan ka pa rin talaga ng tulong mo kay Master ano. Hahaha. Matagal tayong hindi nagkita. Sa akin yun. Sino ba namang mag-akala na hahantong sa ganito ang mga bagay-bagay ha? Ikaw ba yan si Huayuan at sino yan? Kung iniisip mo na kalmado ang iyong disipulo, edi bakit hindi mo pa rin itinatanggi ha? Ha, Shen Huayuan. Aba hindi mo pa nakakalimutan na ang lugar na ito ay Kinyon Sect. Narito ang pinakamagaling na opisyal ng Kinyon Sect. Kahit pa kung tutuusin ikaw rin, baka nga hindi mo rin ako matatalo sa laban na ito. Napakagaling ng Kinyon Sect. Mula pa kailan sumali si Dajen sa Kinyon? Ano ka mo? Paano ko maniniwalang hindi makakayanan ni Dajen na maging tao? Sabihin mo ang totoo, anong nagawa mo? Ang bagay na walang kwenta. Mananatili ka ba tiyak namang hindi ka mananatili? Paano ba yan no? Siya nga pala muntik ko nang makalimutan. Isinama mo rito ang 2 halimaw na alaga mo sa loob ng kinyon. Ang son elder mo pala. Bumalik sa kinyon sa loob ng maraming taon na ang nagdaan. Puro mali at masama pala yon. Tapos ka na ngayong araw. Mawawala na rin sa mundo ang kinyon. Ano iyon? Ano yun Huwag alis na ako. Papuntahin nyo na dito lahat ng tao nyo mula the headquarters. Lahat ng patuloy na umaabuso sa martial arts, siguraduhing maaresto na silang lahat. Kailangan din ipaalam sa lahat na hindi na muling mangyayari ang kinyon. Basta may bundok na lilitaw lalabas ang mga tagasunod. Sige ba? Sige, Sigpo. Makinig ka sa akin. Hindi ko rin naman talaga nakita yon eh. Hindi rin talaga ikaw yon. Nangurakot ka sa akin gamit ang sariling pera. Hiningi mo sa kawanggawa. Sino ba namang ayaw maging numero 1 pilantropo sa buong mundo? Kahit maging walang pangalan ka pa as long as namigay ka ng bilyon-bilyon, di ba? E di kunin mo yung $1 billion at donate sa charity, hindi ba? Baka ganoon na nga. Kailangan makakabuti rin. Inaasikaso ko lang rin naman na hindi malagpasan. 2 araw pa nakakita na ako ng sariling bahay. Gusto raw ni Ruhua mula sa kalapit baryo na palagin na rin ang mga gulay niya. Inaamin ko na ginamit ko na rin itong pera at nabili na rin ito. Ayun, tama lang ba? Payag na pala si Ruhua na magpakasal kami eh. Babalik ako pagkatapos para sa bridal money niya.
Kailangan ko muna ay humigit kumulang 2 bilyon. Tarantado ka Shen Huayuan, ah. 你个老逼嘚儿！啊！